Lumabas si Adrian Montecillo mula sa penthouse. Sa baba, naghihintay ang kanyang krida. Bago isara ang pinto, sinabi niya sa kanyang asawa, "Ngayong araw, makikitang lahat na isa kalang nobody." Hindi gumalaw si Isabel Santos sa gitna ngang sala. 15 taon ng pagsasama ay nawi sa isang pangungusap at isang mensaheng umilaw sa cellphone ng kanyang asawa. Sa screen, nababasa ang pangalan ni Lia Araneta kasama ang isang maikling utos. "Nasa Bonifacio High Street na ako, huwag kang mahuli." Hindi man lang sinubukan ni Adrian na itago ito. Dadalhin niya si Lia sa pinakamahalagang pulong Maharlika Group, ang kumpanyang pinagtrabahuan niya sa loob ng 10 taon. Ipakikilala ang bagong CEO sa umagang iyon at gusto niyang pumasok na kaakbay ang kanyang krida na parabang si Isabel ay wala ng lugar sa kanyang bahay o sa kanyang buhay. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel dahil ang sumunod na nangyari ay hindi isang away mag-asawa. Ito ang sandali kung kailan nakpasya ang isang babae na huwag ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. At sabihin mo sa mga komento, ano ang gagawin mo kung ang iyong asawa ay umalis ng bahay kasama ang kanyang krida para ipahiya ka sa harap ng buong kumpanya? Nang sumara ang pinto, hindi umiyak si Isabel. Hindi niya tinawagan si Adrian. Hindi siya sumirangang anumang litrato. Naglakad siya patungo sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, binuksan ang kanyang laptop, at sinuri sa ikatlong pagkakataon ang abiso ng pulong ng konseho. Nandun ang pangalan ni Adrian bilang pangunahing tagapagsalita. Sa ilalim, idinagdak sa huling minuto, lumitaw si Lia Araneta bilang isang imbitadong strategic advisor. Dahan-dahang huminga si Isabel. Pagkatapos, binuksan niya ang ulat na natanggap ngang kanyang sariling koponan 3 linggo na ang nakalipas. Ang orihinal na dokumento ay nagsasad ng 2 bilyong pisong expansion at 27% na pagbabawa sa mga empleyado. Ngunit ang bersyon na ipipresenta ni Adrian sa umagang iyon ay hindi tumutugma. Binawasan nila ang mga panganib, pinalitan ang mga source at pinalambot ang mga pakalugi. Sa huling pahina, isang panloop na tala ang nakpatigil sa kanya. Bersyon na sinuringang, naintindihan ni Isabel na ang katasilan ay hindi lamang sa kanilang pagsasama, kundi pati na rin sa mga numero ng kumpanya. Sa silid kung saan inakala ni Adrian na magpapasikat siya, kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone at naktext sa kanyang abogada na si Ate Teresa Salcedo. "Ngayon na natin itutuloy." Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang mensahe kay Julian Reyes. "Mananatiling selyado ang mga dokumento ngang konseho hanggat hindi ko binubuksan." Walang magsasabi ngang anuman kay Adrian. Bago isara ang laptop, nakita niya ang isang nakatagong folder na may apelyido niyang Santos. Sa loop, may isang nakalok na file na hindi dapat nasa pag-aari ni Adrian. At sa unang pagkakataon sa umagang iyon, naramdaman ni Isabel na mas malala pa ito sa kanyang inaakala. Dumating si Adrian sa Bonifacio High Street na may tiwala sa sarili na parabang pagari niya ang araw na iyon. Hinihintay siya ni Lia Araneta sa tabing itim na kotseng kumpanya, suot ang isang madilim na asul na bestida at may hawak na folder sa kanyang dibdib. Nang makita siya, ngumiti ito na parabang ang umagang iyon ay simula ng isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Binuksan ni Adrian ang pinto sa likuran para sa kanya nang hindi tumitingin sa itaas, nang hindi tinitingnan kung si Isabel ay nasa bintana pa rin. Para sa kanya, tapos na ang nangyari sa penthouse, isang malupit na pangungusap, isang pinto, at ang buhay ay maring magpatuloy. Sa mga unang minuto ni biyahe, walang sinabi si Lia. Tinitingnan niya ang mga tindahan na sarado pa, ang mga delivery truck, ang mga waiter na nagayos ng mga mesa sa mga terase. Dahan-dahang gumagalaw ang Maynila, walang kamalay-malay sa mangyayari sa ika-23 palapak ng Torre sa Makati. "Sa tingin mo ba makakaroon ng pagbabago ang bagong CEO ngayon?" Tanong niya sa wakas. Bahagyang tumawa si Adrian. "Ang pra ay nakakabiling ng kumpanya, Lia. Hindi nito nabibili ang internal knowledge." Kinuha niya ang kanyang cellphone
at tiningnan ang isang mensahe mula kay Raul Medina, ang kanyang tauhan. Nagbabala si Raul na ang legal department ay nagpupulong na mula pa alas 7 at maraming miyembro ng konseho ang dumating ng mas maga. Binasa ni Adrian ang mensahe, nilock ang screen at ipinatong sa upuan. Madaling matakot si Raul, sabi niya, kaya hindi siya makakarating sa malayo. Naniwala si Lia. Binuksan niya ang kanyang folder at muling binasa ang matala na makasama nilang inihanda. Sa unang pahina, ang buod ng international expansion. Sa pangalawa, ang 27% na pagbabawas sa mga empleyado. Sa pangatlo, ang 2 bilyong piso. May mga marka na gawa sa sarili niyang sulat kamay, mga maliliit na pagwawasto sa gilid, makapinalambot na pangungusap para ang makapakaluhi ay mahmukhang makapakantala at ang makapanganip ay mahmukhang makaoportunidad. Nang makarating sila sa Torre sa Makati, may nagbago sa kanyang mukha. Sa entrance, hindi karaniwan ang kapaligiran para sa isang Martes. Dalawang asistan ang nagbubulungan sa tabingang security control. Isang lalaki mula sa legal department ang dumaan sa kanila na may dalang pulang folder at hindi binati si Adrian kahit nakilala niya ito sa loob ng maraming taon sa mga elevator, walang nagbibiro. Hinihintay sila ni Raul malapit sa lobby, maputla at baluktot ang pagkakatalingang kanyang kurbata. Adrian, kagabi ay nagpadala sila ng kumpletong pakete sa konseho. Hindi lang ito dokumentasyon ng transition, may miga kalakip na audit, internal na katitikan, at miga kopya ne orihinal na ulat. Kumunot ang nuni Adrian, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inis. Kung gayon, makakaroon tayo ng mahabang pulong. Iyon lang, tiningnan ni Raul Cilia sandali. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Inayos din nila muli ang silit. Ang pangungusap na iyon ay nag-iwan ngang katahimikan. Sa ika-23 palapag, bukas ang pintong silit ng konseho. Ang mahabang mesa ay hindi na tulad ng dati. Ang pangunahing upuan ay inilipat sa gitna, sa harap ng lahat na may tanawin ng Makati sa likod ng salamin. Sa ibabaw ng mesa, may isang puting card na walang pangalan. Tinitigan ito ni Adrian sandali. Pagkatapos, ay, inilagay niya ang kanyang portfolio sa dati niyang lugar at ngumiti. Perpekto, bulong niya. Para malaman ng lahat kung saan titingin. Umupo si Lia sa tabi niya, ngunit sa unang pagkakataon mula nang umalis siyang bahay, hindi niya naramdaman na siya ang pinili, kundi naramdaman niyang siya ay pinagmamasdan. Habang nakangiti si Adrian sa puting card na walang pangalan sa silid ng konseho, si Isabel ay nasa penthouse sa BGC pa rin, na may bukas na laptop sa mesang guest room. Sa screen, nanatiling nakalok ang nakatagong folder na may apelido niya, tulad ng isang maliit na pinto sa likod ng mas malaking pinto. Hindi pa niya sinubukang buksan ito. Natutunan niya sa paglipas ng mga taon na ang ilang katotohanan ay hindi dapat hawakan ng nanginginig na mga kamay. Isinulat niya ang eksaktong pangalan ng file sa isang kulay abong kwaderno, isinara ang laptop, at binuksan ang aparador kung saan niya inilagay ang kanyang nga damit sa loob ng 8 buwan. Nakita ni Adrian ang pagbabagong iyon. Siyempre, nakita niya ito. Nakita niya ang kanyang mangga blusa, ang kanyang ivory na Amerikana, ang kanyang computer, at isang maliit na ilaw na inilipat sa guest room, ngunit hindi siya nagtanong. Para sa kanya, ang katahimikan ni Isabel ay laging comfortable, at ang comfortable ay bihirang tingnan ng malapitan. Sa pagitan ng isang nakatuping diaket at isang folder ng mga dokumentong notaryal, natakpuan ni Isabel ang titulo ng penthouse. Petsangang Pakbili, 2008, may-ari, Isabel Santos. Mga pondo mula sa kanyang unang tech na kumpanya sa Cebu. Ang papel na iyon ay hindi lamang isang titulo. Ito ay isang tahimik na patunay ngang lahat ng pinili ni Adrian na hindi makita noong sila ay ikinasal. Hindi pa siya ang lalaking naglalakat sa Torre sa Makati na parabang may utang na loob sa kanya ang gusali. Ambisyoso siya, oo.
ngunit hindi rin sigurado sa sarili. Naalala ni Isabel ang magabing nagsasanay siya ngam magatalumpati sa harap ng salamin, nagdududa sa bawat pangungusap. Itinatama niya ang kanyang tono, inaayos ang kanyang maideya, at naghahanda ng magaan na hapunan para hindi siya mapagod sa kanyang mapulong. Pagkatapos ay dumating ang mga unang promosyon. Pagkatapos ay ang mga hapunan kasama ang mga ehekutibo. Natutunan ni Isabel kung sino ang uminom ng anong alak, kung sino ang umiwas sa pakaing dagat, at kung aling kasosyo ang hindi, dapat maupo malapit sa isa pa. Walang nakapansin, ngunit maraming pinto ang nagbukas dahil inalagaan niya ang bawat detalye bago pumasok si Adrian na nakangiti. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang ikuwento ito sa ibang paraan. Sinabi niyang binuo niya ang kanyang karera ng mag-isa. Ipinakilala niya si Isabel bilang kanyang asawa tahimik, mabait, abala sa isang maliit na proyektong digital. Sinasabi niya ito ng may ngiti, na parabang walang bigat iyon, at may bigat ito. May bigat ito kapag pinapatay niya ang ilaw sa guest room ngang alas 4 ang umaga pagkatapos suriin ang mga kontrata sa mga lokal na pahayagan sa Davao, Iloilo at Cebu. May bigat ito kapag pumipirma siya nga mga kasunduan sa data habang natutulog si Adrian sa kabilang panig ng pasilyo. May bigat ito kapag tinatanong siya nito nang hindi inaalis ang tingin sa cellphone kung naging maayos ba ang kanyang linggo. Noong umagang iyon, kumuha si Isabel ngang isa pang sobremula sa aparador. Sa loop, may mga kopya nga email na ipinadala mula sa isang internal na account ng Maharlika Group kay Lia Araneta. Hindi ito mga mensahe na pag-ibak. Ito ay mga dokumento, draft, projection, at isang pariralang inulit ng 3 beses. Tanggalin ang pagbanggit sa Santos. Sinuri ni Isabel ang naunang linya. Ang pagbanggit ay hindi tungkol sa kanya bilang asawa. Ito ay tungkol sa Santos Data, isang consultancy na konektado sa kanyang sariling grupo, ang parehong nagbigay buwan na ang nakalipas ng isang malinis na pagsusuri sa matunay na panganib ngang international expansion. Doon niya naintindihan na hindi lang siya tumigil sa pagtingin ni Adrian, may isang taong sumusubok na burahin mula sa maulat ang tanging bahagi na maaring magpatunay ngang katotohanan. Iniwan ni Isabel ang sobre sa mesa at muling tiningnan ang pariralang nakasulat sa mga email na iyon. Tanggalin ang pagbanggit sa Santos. Hindi ito isang pabayan na parirala, hindi ito isang walang kwentang tala. May naknais na burahin ang kanyang apelyido mula sa isang ulat na sa paanuman ay direktang nakakaapekto sa kanyang trabaho. Inilagay niya ang mga kopya sa isang asul na folder, ang parehong ipinadala sa kanya ni Julian Reyes sa pamamagitan ng messenger 2 araw bago iyon na may isang sulat kamay na tagubilin, huwag buksan hanggang sa umaga ngang pulong ngang konseho. Noon ay hindi niya naintindihan kung bakit naging maingat si Julian. Ngayon, alas 8:40, nagbihis si Isabel ng may mabagal na kilos. Pinili niya ang isang kulay abong suit, isang puting blusa na walang palamuti, at maliliit na perlas na hikaw na pag-aring ang kanyang ina. Hindi siya nagbihis para mag-impress. Nagbihis siya para hindi na kailangang magpaliwanag ng anuman. Bago umalis, bumalik siya sa sala. Ang 2 tasang kape ay nandun pa rin. Ang kay Adrian ay mayroon ng maliit na madilim na linya sa gilid. Tiningnan ito ni Isabel sandali. Pagkatapos ay dinala sa lababo at tinapon ang laman. Hindi niya ito ginawa ng may galit. Ginawa niya ito tulad ng isang taong tinatapos ang isang nakabinbing gawain. Samantala, sa tore sa Makati, nakatayo na si Adrian sa harap ng screen sa silid ng konseho. Nagsimula siya sa kanyang karaniwang tono tiwala, sinusukat, halos mabait. Nagsalita siya tungkol sa international expansion, kahusayan, at mga merkado na naghihintay sa Maharlika Group. Sa unang hilera, sila ay naglilipat ng mga pahinang ang kanyang folder, sinusubukang huwag masyadong tumingin sa sinuman. Ang ulat ay tila perpekto, ang mga graph ay dahan-dahang tumataas, ang mga pagkalugi ay tinawag na pansamantalang pagsasayos. Ang mga tanggalan sa trabaho ay hindi tanggalan,
kundi optimisasyon nga tauhan. Ang 2 bilyong piso ay lumitaw bilang isang matatag, halos hindi maiwasang pamumuhunan. Ngunit hindi lahat ay nakikinig ng may parehong kapayapaan ng isip. Si Martha Samson, direktora ng operations, ay tumigil sa pagsusulat ng lumitaw ang slide tungkol sa 27% na pagbabawas. Nakita niya ang ibang manumero nung nakaraang linggo mas matitigas, hindi gaanong elegante. Si Raul Medina, na nakaupo sa likuran, ay ikinumpara ang screen sa isang nakaprint na papel na nakatupi sa loop ng kanyang kuwaderno. Sa papel na iyon, iba ang pagtatayan na gastos. Hindi napansin ni Adrian ang makilos na ito o pinili niyang huwag pansinin. Ang mahalaga, sabi niya, habang nagpapalit ng slide, ay maunawaan na ang isang mature na kumpanya ay nangangailangan ng mamature na desisyon. Hindi ka maaring lumago na pasan-pasan ang malumang istruktura. Napayuko si Leah. Ang pangungusap na iyon ay isinulat nilang makasama, 3 gabi na ang nakalipas sa opisina ni Adrian habang ang lungsod ay namamatay sa likod ng salamin. Naalala niya ang eksaktong sandali kung kailan pinalitan ni Adrian ang mataas na panganib ngang kontroladong panganib. Naalala rin niya nang burahin nito ang isang linya na bumabanggit sa isang consultancy na konektado sa Santos. Noon, tila isang teknikal na detalye lamang ito. Ngayon, sa daming ang seryosong matingin sa paligid, hindi na siya sigurado. Isang abogado ng kumpanya ang nakatanggap ng mensahe sa kanyang cellphone. Binasa niya ito, isinara ang screen, at tumayo ng walang ingay. Naglakad siya patungo sa gilid na pinto ngang silid at naghintay na may kamay sa doorknob. Dumating si Adrian sa huling slide. Bahagya siyang ngumiti. Gamit ang tamang koponan, sabi niya, ang Maharlika Group ay walang magiging hangganan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. At bago pa man makalingon si Adrian, tumayo ang lahat ng miyembrong konseho. Pumasok si Isabel Santos sa silid ng konseho ng hindi naktatas na boses, hindi nakmamadali sa pahlakat, hindi tinitingnan muna si Adrian. Suot niya ang kulay abong suwet na pinili. Niya kaninang umaga at ang asul na folder sa ilalim ng kanyang braso. Ang parehong folder na ilang minuto bago ay muli niyang inilagay sa loop ng kanyang bag na may katahimikan na mahirap pagkain ng sinuman. Ang unang naksalita ay ang abogadong kumpanya. Ginang Santos, maligayang pagdating. Ang 3 salitang iyon ay nakbago ng hangin sa silid. Si Adrian ay nanatiling nakatayo sa tabing screen, hawak pa rin ang remote na mga slide. Sa isang sandali, tila hindi niya naintindihan ang wikang ginamit. Tumingin siya kay Isabel, pagkatapos sa abogado, pagkatapos sa mga miyembro ng konseho na nakatayo pa rin. Napayuko si Leah sa kanyang folder at nakagatlabi. Dumating si Isabel sa pangunahing upuan. Sa puting cart, walang pangalan, ngunit hindi niya kailangang magtanong. Inilagay niya ang folder sa mesa, umupo, at tumingin sa paligid na may katahimikan na hindi biglaan. Salamat sa pagdalo, sabi niya. Maaari na kayong maupo. Ang maupuan ay gumawang maikling ingay sa sahig. Si Adrian ay nanatiling nakatayo. Itinaas ni Isabel ang kanyang tingin sa kanya. Ginong Montesillo, sa tingin ko ay tinatapos mo ang giyong presentasyon. Maaari kang magpatuloy. Interesado ako lalo na sa bahagi ng mga numero. Ang Ginoong Montecillo, na iyon ay mas matindi kaysa sa anumang sigaw, lumunok si Adrian at bumalik sa naunang slide. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang tono, ngunit ang kanyang boses ay wala ng parehong katatagan. Ipinaliwanag niyang muli ang 2 bilyong pisong pamumuhunan. Binuksan ni Isabel ang asul na folder, kumuhang isang papel, at nagtanong kung anong rate ng pag-update ang ginamit para sa mga gastusin sa operasyon sa Vietnam. Sumagot si Adrian na ito ang average mula sa huling quarterly report. Aling quarter? Tanong niya. Nagaroon ng malit na pahinto, ni Kalawa. Tiningnan ni Isabel ang papel. Kung gayon, luma na ang iyong numero. Ang adjustment para sa 2 quarter ay nagpapataas ng tunay na gastos ng halos 300 milyong piso. Binabago niya ng buong schedule ng return on investment. Walang naksalita. Lumipat si Adrian
sa 27% na pagbabawas ng mga empleyado. Sinabi niyang ito ay isang rekomendasyon batay sa masanggunian mula sa sektor. Hiniling ni Isabel ang orihinal na ulat. Nahanap siya sa kanyang mapapel. Silya ay naglipat ng isang pahina ng may kabang kilos na parabang ang dokumento ay lilitaw dahil sa hiya, hindi ito lumitaw. Kumuha si Isabel ne isa pang kopya mula sa folder. Ang ulat na iyong binanggit ay inalis halos 2 taon na ang nakalipas at ang bersyon na ito na ipinakita mo ngayon ay hindi tumutukma sa mga datos na ipinadala ng operations. Itinaas ni Martha Samson ang kanyang ulo, ganun din si Raul sa liko ng silit, na tumigil sa pagtingin sa kanyang makamay. Inilagay ni Isabel sa mesa ang 2 dokumento. Ang isa ay ang orihinal na panloob na ulat, ang isa ay ang binagong bersyon na ipinakita ni Adrian. Sa ibabang gilid, may isang maikling tala, sinuri ni AM at LA. Namutla si Leah, gustong sabihin ni Adrian ng isang bagay, ngunit hindi siya binigyan ni Isabel ng pagkakataon na gawin itong isang dahilan. Wala ako rito para ipahiya ang sinuman, sabi niya. Nandito ako dahil hindi maaring itayo ang kumpanyang ito sa mga minanipulang datos, maempleyadong isinakripisyo ng walang pangangailangan at mga desisyon na ginawa para protektahan ang ego ng isang tao. Pagkatapos ay tumayo siya. Si Adrian ay gumilit ng hindi niya hinihiling. Ikinonekta ni Isabel ang kanyang sariling file sa sistema. Sa screen, lumitaw ang isang bagong pamagat, Strategic Reconstruction Plan, Maharlika Group. Nagsalita siya tungkol sa pamumuhunan sa teknolohiya, pagpapanatiling talento, pagbabalik ng tiwala sa mga lokal na operasyon, at pagsusuri sa international expansion gamit ang malinis na datos. Hindi siya nanggako nga himala, nanggako siyang trabaho, at sa silit na iyon, mas malakas pa iyon kaysa sa anumang banta. Nang matapos ang unang bahagi, si Martha Samson ang unang kumuhangang totoong matala. Isang miyembro ngang konseho ang humingingang kopya ngang bagong plano. Huminga si Raul na parabang ilang buwan na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Tiningnan ni Adrian si Isabel mula sa gilid ng screen. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kanyang asawa. Nakita niya ang babaeng bumili ng kumpanya kung saan akala niya ay siya ang namumuno. Pagkatapos, isinara ni Isabel ang asul na folder at sinabi, nang hindi inaalis ang tingin sa kanya, makakaroon tayong 10 minutong pahinga. Ginoong Montecillo, kailangan kitang makita sa opisina sa gilid. Ang opisina sa gilid ay may mapader na salamin at isang maliit na mesa, sapat lamang para sa 4 na tao. Mula roon, makikita ang silit ng konseho, ngunit ang tunog ay hindi maririnig, na parabang ang mundo ay inilagay sa likod ng isang salamin. Unang pumasok si Isabel. Sumunod si Adrian na may matigas na katawan, hawak pa rin ang remote ng gaslight na parabang hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Nang mapansin ito, inilagay niya ito sa mesa ng may kaba. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Binuksan ni Isabel ang asul na folder at kumuha ng isang puting sobra. Hindi niya ito inihagis, hindi niya ito itinulak ng may galit. Inilagay niya ito sa harap niya na may kalmadong katumpakan. Iyan ang mga dokumento ng diborsyo, sabi niya. Sinuri ito ni Ati. Salcedo kasama ang aking legal team. Nasa loop ang mga kondisyon. Tiningnan ni Adrian ang sobra na parabang ito ay isang bagay mula sa isang hindi kilalang wika. Kailan pa? Tanong niya. Naintindihan ni Isabel ang tanong. Silya, 14 na buwan. Ang mabinagong ulat. 3 linggo. Ang iba pa, Adrian, matagal na. Ang huling pangungusap na iyon ang pinakamasakit sa kanya, hindi dahil sa katigasan nito, kundi dahil sa pagod nito. Hindi parang isang babae si Isabel na kalalabas lang na natuklasan ang isang kataksilan, parang isang taong matagal nang nabubuhay sa katotohanan at naubos na ang sakit, sumandal si Adrian sa likod ng isang upuan. Binili mo ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Bumili akong isang undervalued na kumpanya na may magagaling na koponan, masamang desisyon, at isang kultura na kailangang baguhin, sagot niya.
Ang pagtatrabaho mo rito ay nagpakumplika nga magay, ngunit hindi iyon ang dahilan. Sinubukan niyang tumawa, ngunit hindi niya magawa. At hinintay mo hanggang ngayon para gawin ito sa harap ngang lahat. Tiningnan siya ni Isabel ng may kalma. Hindi ko ito ginawa sa harap ng lahat. Ikaw ang nakdala kay Lia sa isang pulong ng konseho. Ikaw ang nakpresenta ng mabinagong datos. Ikaw ang gumawa ngang araw na ito na isang entablado. Dumating lang ako sa aking upuan. Ang pangungusap ay nanatili sa pagitan nila nang hindi kailangang magtaas ng boses. Pagkatapos, binuksan ni Isabel ang isa pang dokumento. Ito ay isang maikli, mayos, halos malamig na listahan. Ang penthouse sa BGC ay pag-ari ni Isabel bago pa sila ikasal. May 45 araw si Adrian para umalis. Ang paghahating nga ari-arian ay gagawin ayon sa batas, ngunit ang karamihan sa inaakala niyang kanya ay hindi kailanman naging kanya. Ang kanyang bagong posisyon ay magiging Director of Business Development. Ang kanyang sahod ay bababa ng 35%. Mawawala siya sa Executive Committee. Kumurap si Adrian ng ilang beses. Hindi mo maaring gawin ito sa akin. Wala akong ginagawa sa iyo na hindi dokumentado, sabi ni Isabel. Iyon ang pagkakaiba. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagtaas siyang boses. Isinakripisyo ko ang mataon para sa buhay na ito. Napayo ko si Isabel sandali, hindi para sumuko, kundi para pigilan ang isang bagay na mas matanda pa sa galit. Ibinenta ko ang aking unang kumpanya bago kita pakasalan. Binili ko ang penthouse gamit ang perang iyon. Tinanggihan ko ang isang alok sa Singapore noong kailangan mo ngang katatagan. Naglagay ako ngang puhunan sa iyong maunang hakbang. Inayos ko ang mahapunan, mga kontakt, mga katahimikan. Itinayo ko ang aking kumpanya sa pagitan ng hating gabi at alas 4 ng umaga habang natutulog ka. Binuksan ni Adrian ang kanyang bibig, ngunit wala siyang mahanap na salitang hindi magmumukhang maliit. Ang pinakamasama ay hindi si Lia, pagpapatuloy ni Isabel. Ang pinakamasama ay ang makita kang nabubuhay sa isang pundasyon na tinulungan kong itayo habang sinasabi mo sa lahat na nasa anino mo lang ako. Sa kabilang panig ng salamin, wala na si Lia sa kanyang upuan. Wala na rin ang kanyang madilim na asul na folder. Sa mesa, isang basong tubig na hindi nagalaw at isang nakatuping serbilyeta na lamang ang natira. Kinuha ni Isabel ang kanyang mga dokumento. Hinihintay ka ng HR sa 3,30. Maari kang manatili sa natitirang bahagi ng pulong kung gusto mo o maari ka nang umalis ngayon. Tumingin si Adrian sa silid. Nakita niya si Martha Samson na nakikipag-usap sa isang miyembrong konseho. Nakita niya si Raul na nag-abot ng kopyang orihinal na ulat sa abogado. Nakita niya sa unang pagkakataon ang isang kumpanyang gumagalaw nang hindi humihingi ng kanyang pahintulot. Pagkatapos ay tumunok ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Lia. Hindi sinabing pasensya na, kundi huwag mo akong tawagan. Nagtanong sila tungkol sa mabinagong bersyon. Hindi tinawagan ni Adrian si Lia. Binasa niya ang mensahe muli. Itinago ang cellphone at bumalik sa silid na konseho na may damdaming hindi. Paniya naranasan ang pakiramdam na naroroon sa isang lugar kung saan wala na siyang kontrol. Patuloy na sumasagot ng matanong si Isabel sa tabi na screen. Si Martha Samson ay nagsasalita na ngayon ng may kumpiyansa tungkol sa malugar na maaring mailigtas kung ititigil ang 27% na pagbabawas. Nag-abot si Raul sa abogadong makopyang orihinal na ulat. Walang humingingang pahintulot kay Adrian, walang nahintay ngang kanyang pag-apruba. Ang kumpanya ay gumagalaw sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon nang hindi umikot sa kanyang boses. Alas 3:30, bumaba siya sa HR. Hinihintay siya ni Beatriz Lazaro na may kulay abong folder. Walang mapaninisi, walang matalumpati, walang dagdag na salita. Mga dokumento lamang. Ang kanyang posisyon ay nabawasan sa Director of Business Development. Umalis siya sa Executive Committee. Ang sahod ay bumaba ng 35%. Ang kanyang bagong reporting line ay anunsyo sa Lunes. Pumirma siya dahil ang hindi pagpirma ay walang babaguhin. Noong gabing iyon, tinawagan niya si Carmen Beltran, ang kanyang abogada.
Hiniling niyang suriin ang pagmamay-ari ng penthouse, ang kasunduan sa diborsyo, at ang pagbiling ng Maharlika Group. Ilang oras bago tumawag muli si Charmen, nang gawin niya ito, hindi niya pinalambot ang sagot, tama si Isabel. Kung lalabanan mo ito, mas marami kang may lalabas sa publiko na hindi mo kayang harapin. Nanatiling nakaupo si Adrian sa sala, tinitingnan ang nakahon na hindi iniwan ni Isabel. Walang gulo, walang nakakalat na damit, walang dramatikong pamamalam. Isang malinis na pagkawala lamang. Ang tasa kape na iniwan niya kaninang umaga ay nasa lababo pa rin, na may tuyo at madilim na gilid. Sa unang pagkakataon, ang penthouse na iyon ay parang isang hiram na bahay. 2 linggo pagkatapos, isinuko niya ang masusi at lumipat sa isang mas maliit na apartment sa Quezon City. Nagdala siyang 2 maleta, isang kahon nga libro, 3 suite at isang coffee maker na laging sinasabi ni Isabel na masyadong maingay. Ang gusali ay walang porter sa gabi. Ang kusina ay nakaharap sa isang panloop na patio. Mula sa bintana, hindi makita ang siyudad, kundi mga sampayan at isang pader na kulay krema. Nung sumunod na Lunes, umakyat siya sa tore sa Makati, ngunit hindi sa dating palapag. Ang kanyang bagong mesa ay nasa 19 na palapag, sa tabi ngang isang bintana sa gilid. Walang opisina, walang asistan, walang mga taong bumubulong kapag nakikita siyang dumadaan. Ang kanyang bagong supervisor ay si Kevin Lim, 34 taong gulang, direkta, maayos, isa sa hindi napakakamalang respeto sa takot. Sa unang pulong, binigyan siya ni Kevin ng isang ulat at itinuro ang unang pahina. Kailangan ko ng isang pagsusuri sa Vietnam at mga merkado sa Latin America. Walang mga narrative adjustment. Bawat numero na may source, bawat projection na may panganib. Kung may hindi alam, sabihing hindi alam. Naramdaman ni Adrian ang sampal sa kanyang ego, ngunit wala siyang sinabi. Nagtrabaho siya ng 12 araw sa ulat na iyon. 12 araw na sinusuri ang mga source, ikinukumpara ang mga gastos, itinatama ang mga palagay na dati niyang itatago sa isang eleganteng pangungusap. Minsan ay nagtatagal siya hanggang gabi, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil hindi na sumusunod sa kanya ang manumero. Ang manumero ay hindi nais na magmukha siyang magaling, gusto lang nilang maging totu. Ibinalik ni Kevin ang unang draft na may 20 obserbasyon, ang pangalawa na may 9, ang pangatlo na may 2. Sa bawat revisyon, kailangang tanggalin ni Adrian ang isang magarbo na pangungusap, magdakdak ng isang babala, aminin ang isang limitasyon. Nang dumating ang araw na ipresenta ito, ang silit ng konseho ay tila mas malaki kaysa dati. Wala si Isabel sa mesa, ngunit ang kanyang pangalan ay nasa bawat bagong tuntunin, sa bawat malinis na dokumento, sa bawat katahimikan na hindi na nagpoprotekta sa mga lalaking tulad niya. Dahan-dahang nagsalita si Adrian, ipinaliwanag ang Vietnam, pagkatapos ay Mexico, Colombia at Chile. Hindi siya nanggakong nga imposibleng resulta, hindi nagtago nga gastos. Nang tanungin siya ang isang miyembro ng konseho tungkol sa isang numero na hindi niya inihanda, naramdaman niya ang lumang ugali na mag-improvise. Ngunit huminto siya, wala po akong kumpirmadong datos niyan, sabi niya. Ipapadala ko ito bago matapos ang araw. Walang tumawa, walang nanghiya sa kanya. Isang miyembro ng konseho ang tumango lang at kumuha ang tala. Pagkatapos, isinara ni Adrian ang folder at naghintay ang isang bagay na hindi niya mapangalanan. Si Kevin, mula sa kabilang paning ng mesa, ay sumuri ng isang tala, tumingin sa kanya, at sinabing, magandang trabaho, 2 salita. Iyon lang. Hindi nito ibinalik ang penthouse, o ang posisyon, o ang pagsasama, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naintindihan ni Adrian ang pagkakaiba sa pagitan ng magmukhang may kakayahan at paggawa ng isang tapat na trabaho. Noong hapong iyon, habang pababa sa elevator, nakita niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin. Hindi na siya mukhang ang lalaking pumapasok sa isang silit na inaasahang magbibigay daan ang lahat. Mukha siyang isang taong sa wakas
ay kailangang maklakat ng walang entablado. 6 na buwan pagkatapos, ang Maharlika Group ay hindi na parehong kumpanya. Hindi ito nakbago ng biglaan o walang sugat, ngunit nagsimula itong huminga sa ibang paraan. Ang malokal na operasyon ay hindi binawasan tulad ng iminungkahi ni Adrian. Nag-invest si Isabel sa teknolohiya, muling inayos ang ngakoponan, at humingi ng isang bagay na tila simple, ngunit naging bihira doon, malinis na mga ulat, malinaw na mga desisyon, at paggalang sa mga taong sumusuporta sa kumpanya araw-araw. Si Martha Samson ay kinumpirma sa Executive Committee, hindi bilang isang simbolikong kilos, kundi dahil mas kilala niya ang operasyon kaysa kanino man. Si Raul Medina ay namuno sa koponan ng Internal Data Analysis. Ang kanyang pag-ingat na dati na pagkakamalang takot ay naging isang garantiya. Bawat mahalagang ulat ay dumadaan sa kanyang mesa bago makarating sa konseho. Nanatili si Adrian sa ika-19 na palapag. Hindi na siya pumapasok sa mga silid na inaasahang mananahimik ang lahat. Nagtatrabaho siya, nagwawasto, naghahatid ng maulat na may kumpletong source. May mga araw na mabigat pa rin para sa kanya na tumingin sa itaas, sa mga palapag kung saan gumagawang ang desisyon si Isabel, ngunit hindi na niya masasabing hindi naging makatarungan ang lahat, masyadong malinaw ang katotohanan. Noong hapon na opisyal na inilunsad ang inisyatibong Santos, puno ang auditorium sa Maynila. Mababae mula sa Cebu, Davao, at Iloilo ang umupo sa maunang hilera, may dalang ma-folder, kuwaderno, at mga proyekto na walang sinuman ang nagbigay pansin nun. Sa unang hilera, naroon si Martha. Sa isang gilid na entablado, sinusuri ni Raul sa isang screen ang datos ng programa. Si Julian Reyes ay nanatiling malapit sa pasukan, tahimik tulad ng dati. Nasa likuran si Adrian. Pumunta siya bilang bahaging koponan na naghandangang isang ulat sa merkado para sa corporate foundation. Walang nagpakilala sa kanya, walang nagreserbangang upuan para sa kanya, walang lumingon nang pumasok siya. Pagkatapos ay umakyat si Isabel sa entablado. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang diborsyo. Hindi niya binanggit si Leah. Hindi niya ginawang palabas ang kanyang sakit. Nagsalita siya tungkol sa mga kababaihan na nagtatrabaho kapag walang nakatingin. Tungkol sa mga proyektong tinatawag na maliit na mga taong hindi kayang unawain ang maito. At tungkol sa dignidad ng patuloy na pagbuo kahit na sinusubukan ng iba na burahin ang iyong pangalan. Pagkatapos ay sinabi niya ng may katahimikan na pumuno sa buong silid. Walang sinuman ang may karapatang tawaging maliit ang pangarap ng isang babae dahil lamang sa hindi nila ito kayang unawain. Tumayo ang buong auditorium. Pumalakpak si Martha na may namumuktong mga mata. Iniwan ni Raul ang tablet sa mesa at pumalakpak din. Napayuko si Julian at ngumiti. Sa likuran, nanatiling tahimik si Adrian, makadikit ang mga kamay sa harap niya. Hindi ito isang pampublikong kahihiyan, ito ay isang bagay na mas tumpak. Hindi na kailangan ni Isabel na makita siya, ngunit naron siya, pinilit ng buhay na sa wakas, ay makita siya. Pagkatapos ng kaganapan, hindi nanatili si Isabel para tumanggap ng papuri. Bumaba siya sa entablado at umupo kasama ang 12 babay mula sa unang grupo ngang inisyatiba. Binuksan niya ang kanyang kulay abong kuwaderno, tiningnan ang pinakamatanda sa kanila at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, ano ang iyong itinatayo?" Huminga ng malalim ang babay at nagsimulang magsalita. Nakinig si Isabel ng hindi sumasabat. Sa labas, patuloy ang ingay ng Maynila. Sa loop, isang babaeng tinawag na nobody ang nakbalik ng lugar sa maraming iba pa. May mga sugat na hindi naghihilom sa pamamagitan ng pagkapanalo sa isang argumento, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa lugar na hindi dapat iniwan sa loop kang sarili. Hindi nagwagi si Isabel dahil nawalan si Adrian ng posisyon, bahay o hiram na kinang. Nakwagi siya dahil hindi niya hinayaan na gawin siyang isang babaeng puno ng pait ngang kataksilan. O hayaan ang pahamak ngang iba na magpasya sa laki ngang kanyang buhay. Ang tiwala ay hindi nangangahulugan ng bulak na paniniwala. Minsan, ang pagtitiwala sa sarili ay nangangahulugan ng
pagharap sa kung ano ang masakit, pag-ipon ng ebidensya, paghihintay sa tamang sandali, at paggilos ng hindi nawawala ang dignidad. Naintindihan ni Isabel na hindi kailangang sumigaw ng katotohanan kapag ito ay mahusay na sinusuportahan. Ang pinakamalalim na hustisya ay hindi laging dumarating na may kagulat-gulat na parusa. Minsan, dumarating ito kapag ang bawat tao ay nailalagay sa lugar na itinayong ang kanilang magawa. Si Adrian ay nauwi sa pamumuhay na may totoong datos, mas maliliit na mesa at mga katahimikan na hindi na siya pinoprotektahan. Si Isabel ay nauwi sa pagbubukas ngang mga pinto para sa ibang kababaihan. Pagkatapos ngang isang kataksilan, maaring masira ang isang tao sa loob at pumili pa ring huwag sirain ang sarili. Maaring umiyak sa katahimikan at magpatuloy sa pagtatrabaho. Maring isara ang isang pinto nang hindi isinasara ang puso sa buhay. Iyon ang tunay na tagumpay ni Isabel. Hindi pagkawala sa sarili, hindi pagpapalit sa sarili, at hindi pagpapahintulot na isulat ng iba ang kanyang halaga para sa kanya.